Kaya hindi po tama itong sinasabi ni Presidential Chief Legal Advisor Juan Ponce Enrile na paparusahan niya ang mga overseas Filipino workers. Iminamungkahi niya sa Kongreso na tanggalin ang tax exemption at mga iba pang pribilehiyo na naibibigay daw ng gobyerno sa mga manggagawang Pilipino. Lalo na po sa mga travel incentive, travel tax at iba pa. As if napakalaki ng bagay na ito o napakalaki ng tulong ng gobyerno na kay Eric magkakaroon ng strike ang SLEX dahil sa ginagawa ng management ng San Miguel sa mga empleyado. Wow! Malaking bagay yan na pag nag-strike ang SLEX, that's from boundary dito sa papuntang papasok Laguna, down the line to Bicol ang mapektuhan niya, no? Sige, Mel Nicole, no? I-message mo ko at tatalakayin natin yan. But tatapusin ko lang itong unang punto ko. Kung paano kabangkarote itong gobyerno ni Marcos. Tinatakot ni Enrile na imumungkahi sa Kongreso na tanggalin ang mga travel tax exemption at iba pa mga privileges na ibinibigay, yung mga benefits daw na nakukuha ng mga OFW sa gobyerno, kakansilahin para daw matuto sa pagrespeto sa otoridad ng gobyerno ang mga overseas Filipino workers at itigil ang pananakot daw o ang panawagan na zero remittance for 1 week. Mantakin mo lang, pag nag-zero remittance, 5.4 billion pesos yan kada araw. That's around mga 38 billion pesos, mga kababayan, ang hindi papasok. So, i-multiply mo yan sa 7 ang 520 million, that's around mga 360 million pesos na buwis na mawawala sa gobyerno sa isang linggo kung hindi magpapadala ng suporta at remittances ang mga manggagawang Pilipino at ang kanilang mga kababayan natin na nandyan na sa abroad, no? Mga kababayan natin. So napakalaki po ng bagay na ito upang hindi mabigyan ng pansin. Bangkarote ang gobyerno ni Marcos sapagkat instead na ayusin at bigyan ng matuwid na pagpapaliwanag ang ating mga manggagawang Pilipino by the millions, no? Almost 10 million na po ang mga manggagawang Pilipino at mga expatriates Pinoy sa abroad. Tinatakot pa ni Enrile kaya nagbawi bigla itong barker ng Malacanang kahapon na si Claire Castro na sabi niya, hinihimok namin na maging mahinahon ang mga kababayan natin na pag-isipan na wag ituloy yung makakasakit sa ating ekonomiya at makakasakit sa ating mga kababayan na pagpapatigil ng remittances o pagpapadala. No, nabahala sila talaga kasi napakalaki po ng bagay na ito. Subalit, sino ba ang pinanggagalingan at ano ba ang pinagmumulan ng ganitong pagkagalit ng ating mga kababayan na mga manggagawang Pilipino sa abroad at pati na po ng ating mga kababayan na naninirahan at nabubuhay na sa abroad pero nagpapadala pa rin ng tulong dito sa ating bansa. Ang pinagmulan nito ay ang masama at pagtataksil at wala sa tamang direksyon at mapanupil at abusado na uri ng papatakbo ng pamahalaan ng Marcos Romualdez. Marcos Romualdez yan kasi kasama na yan dyan ang asawa. Si Lisa na pakialamera, wala namang mandato pero siya ang tagapagsusi, no? Tagasusi kay Marcos. At itong kanyang pinsan na si Romualdez na hari ng Pundo. Kung si Asyong Salonga ay hari ng Tondo noon, si Martin Romualdez ay hari ng Pundo. Dahil ginagamit nila na yan ay tama po, magiging Venezuela and Greece ang patutunguhan natin kapag pinutol ng isang buwan ng mga overseas Filipino workers at ng ating mga kababayang expatriates ang pagpapadala sa Pilipinas. Sa isang buwan po, that's around 520, that's around 18 billion pesos ang mawawalang buwis sa isang buwan.
almost 18 billion pesos na buwis ang mawawala sa Pilipinas. No? That's a very large portion of taxation and revenue na maapektuhan talaga ang pag-andar ng ekonomiya at pati na po ang pag-andar ng burokrasya ng gobyerno. So kaya po nagbawi, no, nag-backpedal itong mga barker ng Malacanang sa medyo panggulat di gulpi ni Enrile na sige, ituloy nyo yung inyong zero remittance at babawiin ng pamahalaan through Congress ang mga pribilehiyo at mga ano pang mga benepisyo na naibibigay sa inyo as if Johnny Enrile na ganun kalaki at ganun kahalaga ang inyong ibinibigay na pagpapahalaga at suporta sa mga overseas Filipino workers, hindi nga mapakinabangan ang mga contribution sa Migrant Workers Fund natin at hindi nga ganun kaseryoso ang inyong pagprotekta sa mga kaganapan, sa mga kahirapan, sakripisyo at mga problemang kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa abroad, lalo na po dyan sa area ng Middle East, particularly sa Kuwait, no? Isinisilid sa freezer ang ating mga kababayan, ang bangkay at sinachap-chap, pati pa sinusunog sa mga highway, ginagahasa, no? So, wag mo kaming paandaran ng ganyang mga pananakot mo, Manong Johnny Enrile. Ang punto ko bakit dyan ako nag-take off, kasi mainit po ang usapin tungkol sa zero remittance na panawagan ng mga overseas Filipino workers na kumakalat ngayon sa buong mundo, pati na sa mga expatriates Filipino na naninirahan at nabubuhay na sa abroad na sumama bilang pagpapakita ng diskontento at ng ating symbolic protest nila laban sa kataksilan at katarantaduhang ginawa ng Marcos Romualdez government na ito sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte at pagtataksil sa soberanya ng bansa sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa mga ng CPP, NPA, NDF, mga dilawan, pinklawan ng mga surviving politicians na mga oportunista at pati po sa mafia ala sindikato na operasyon ng ICC para lamang masunod ang luho nila na magkonsolida ng poder at kapangyarihan lagpas pa sa 2028 sa pamamagitan ng pagparalyze at pagwala o pagkawala ng mga Duterte sa pagiging political obstacles sa ambisyon nila. Kaya dahil dyan, nagsimula ang malawakan na diskontento at pagkagalit ng mamamayan, yung outrage and massive groundswell of unrest, yung pagkaligalig ng mga tao. At kung si Amy Marcos pa, I have not seen in the most recent times that our country has been so divided. No? Napaka-divided ngayon ang bansa. No? Dumadami at lumalakas po ang sentimiento sa pagtutuligsa at pagkukundina at pagtutol sa ginawang pagtataksil ng lantaran nila Marcos at Romualdez at pagbebenta ng soberanya at pambansang interes in exchange sa luho nila sa politikang masama at malademonyo na pagkagahaman sa poder sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang iskandalusong pagpapadukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iligal na pagpapatapon at ngayon ay iligal na nakadetine dyan sa International Criminal Court Detention Facility sa Netherlands.